Matagal na akong nakikinig sa programa ninyo, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat. Gusto ko lang sanang ibahagi ang isa sa pinakamalala at pinakamahirap na nangyari sa buong buhay ko. Pero bago iyon, itago niyo na lang ako sa pangalang Aldrin. Idol, masaya ako sa buhay ko dahil nagkaroon ako ng isang Tintin sa buhay ko. Ang pinakamaganda at pinakamabait na girlfriend sa buong mundo. Nang dahil sa kanya, mas lalong gumaan ang lahat sa akin kahit 1 taon pa lang kaming magkarelasyon. Sorry, nalita ko na dating. Naghanap pa kasi ako ng mapagbibilan ng bulaklak kaya ayun, nalita ko eh. Bakit pa kasi? Nag-abala ka pang bumili nito? Pwede namang wala eh. Ano ka ba? Hindi pwedeng wala, babe. First anniversary natin ngayon eh. Dapat special. Pasensya ka na kung ito lang yung nabigay ko sa'yo ha. Anong ito lang? Napaka-special na kaya nito. Hindi lahat ng babae nakakatanggap ng bulaklak sa kahit anong okasyon. Swerte pa rin ako. Ay nako, napakaswerte talaga ng buhay ko dahil ikaw ang girlfriend ko. Alam mo, bilis-bilis mo ma-please. Ito talaga. Hindi rin. Ikaw lang kasi yung gumawa kaya lahat ng nabibigay o nagagawa mo, nagiging special. Naks naman. Ay nako, nakakataas ng self-confidence yan. Ay teka, may regalo rin pala ako sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, babe. Ayokong gumagastos ka dahil sa akin eh. Ibali nang ako yung maglalabas ng pera kaysa naman ikaw. Ikaw nang nagsabi. Espesyal ang araw na to. Kaya okay lang kung gagastos ako para sa'yo. Okay? Taran! Happy first anniversary, babe! Thank you. Huwag ka masyadong mag-expect sa rela na regalo ko, ha? Hindi siya masyadong ganun kamamahalin. Pero, pinag-ipunan ko naman yan. Ano ka ba naman, oh? Mahal man o mura, basta galing yun sa'yo. Masayang-masaya na ako. Ano ka ba? Mo, nahihirapan ka ba? Di naman. Pero mas magiging madali ang buhay ko doon kung sa parehong department sana tayo. Imposible yun, no? Nasa accounting ka. Nasa marketing naman ako. Ikaw? Ayos ka lang ba sa trabaho mo? Oo naman. Lalo na't parati na kita nakakasama sa lunch break at uwian. Sana makapag-ipon na tayo ng maraming pera para makapagpakasal na tayo. Pagkatapos nun, bibili tayo ng malaking bahay. Malaking bahay talaga, ha? Ayaw bang simple lang? Siyempre, kailangan malaki ang magiging bahay natin para magkaroon ng sari-sariling kwarto yung mga anak natin. Ayoko namang maghati-hati sila. Walang privacy yun. Ilan bang gusto mong anak? Ang gusto kasi, 3 lang. Di ba pwedeng 6? 6? Ano ka ba naman? Sa buhay ngayon, hindi maganda yung malaking pamilya, no? Lalo na kapag hindi naman talaga kayang buhayin. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi ko kayo kayang buhayin? Kaya nga ako magtatrabaho para makapag-ipon ako ng pera para sa pamilya natin. Parang ang saya kasi kapag, alam mo na, malaking pamilya. Babe, mahirap pang magbuntis at mga anak, no? Oo nga, alam ko. Sige, kung gusto mo 3, yun ang masusunod. Okay lang sa akin, basta ikaw ang magiging nanay nila. Sa tingin mo ba, magagawa natin ang lahat ng mga pangarap natin? Oo naman, bakit naman hindi? Alam mo, magtiwala ka lang. Kaya nating tuparin lahat ng mga yon. Hanggat may mga goals tayong gustong gawin, magagawa natin yon, okay? Yun ang gusto ko sa'yo eh. Positive thinker ka. Siyempre, ganun talaga. Teka, nagugutom ka na ba? Medyo. Tara na, nagugutom na rin ako eh. Sige. Alright.
Habang tumatagal, ay mas lalong tumitibay ang relasyon namin ni Tintin. Wala akong kahit anong ginagawa na pwedeng maging dahilan para pag-isipan niya ako ng hindi maganda. Ingat na ingat ako sa lahat ng kinikilos para hindi kami magkasirang dalawa. Bakit yan ang kinain mo? Nagda-diet ka na ba? Hindi. Sadyang busog pa lang ako. Etong si Maril kasi, nagdala ng buko pa sa office kanina kaya, ayun, napakain ako. Kaya naman pala eh. Pero ubusin mo pa rin yung nasa plato mo ha. Sige. Oo nga pala, napadaan ako kanina sa office nyo. Napansin ko titig na titig sa'yo si Maymay. Si Maymay? Oo. Hindi mo lang siguro napapansin kasi sobrang busy mo sa ginagawa mo. Alam mo babe, malakas ang kutob ko na may gusto sa'yo yun. Si Maymay, may gusto sa akin. Ano ka ba? Imposible yun, babe. Hindi naman ako yung mga ganong klaseng lalaki. Yung mga gusto nun, malabo yung sinasabi mo. Pero paano kung malaman mo nga na may gusto siya sa'yo, ha? Anong gagawin mo? Wala. Teka, meron ba dapat? Hindi ka ba maku-curious kung bakit? Kasi di ba ang ganda at sexy niya? Ano naman ngayon? Kung totoo man yung sinasabi mo, yan mo lang siya. Alam naman niyang may girlfriend na ako kaya siguradong iiwas din yun. Sana nga. Alam mo, mas maganda kung kumain ka na lang dyan dahil baka mamaya, tapos na yung lunch break natin, hindi mo pa nauubos yung pagkain mo. Sige na, huwag ka na magselos. Kumain ka na. Yan, matatapos ko na to. Hi, Aldrin. Uy, Maymay, bakit? Itatanong ko lang sana kung busy ka ba bukas ng gabi? Bukas ng gabi. Wala naman. Day off ko naman yon. Bakit? Wala ba kayong gagawin ng girlfriend mo? Date, ganon. Wala eh. Saka may weekend outing sila ng pamilya niya, kaya wala eh. Oh, bakit hindi ka kasama? Syempre, gusto ko kasi siyang magkaroon ng oras sa pamilya niya, kaya dumistahan siya muna ako, di ba? Great! May pa-birthday party kasi bukas si Michael. Sama ka overnight. Narinig ko nga, pero pas ako. Pasensya na. Ito naman, nasasanay ka na yata na hindi anak ko eh. Sige na, birthday ni Michael. Siguradong hahanapin ka nun. Hindi talaga pwede, I'm sorry. Alam mo na, baka magalit si Tintin. Hindi mo naman kailangan sabihin sa kanya na nagpunta ka sa isang party eh. And I promise, hindi rin ako magsasalita. Sumama ka na kasi. Sabay na tayo, please. Medyo mapilit ka rin ano. Sige. Sige, pupunta na ako. Teka, anong oras ba yun? Mga 6 p.m. Bye, Aldrin. See you. Sige. Hindi naman sa gopong-gopo ako sa sarili ko, pero ramdam ko na may gusto talaga sa akin si Maymay. Hindi rin naman ako bulag para hindi makita kung gaano siya kaganda at kasexy. Sa katunayan nga niyan, marami ang nagkakagusto sa kanya sa office. Pero sa hindi ko malamang dahilan, ay parati ako ang binibigyan niya ng atensyon. Madalas niya akong ayain kumain ng lunch o di kaya magugulat na lang ako na may kape ako sa desk na may note na kasama. Kung ang ibang lalaki ay nadadala na sa atensyon na binibigay ni Maymay, pero iba ako sa kanila. Walang ibang nakikita ang mga mata ko, kundi si Tintin lang.
Aldrin, anong ginagawa mo rito sa labas? Doon tayo sa loob. Dito na lang ako. Ayoko Oh? dun eh. Ay, ang KJ mo naman. Party nga to eh, hindi tambayan lang. Saka buti sana kung umiinom ka, kaso hindi naman. Anong oras ba tayo uuwi? Bakit? Hinahanap ka ba ng girlfriend mo? Hindi naman. Pagod na kasi ako eh. Gusto ko na magpahinga. Gusto ko na umuwi. Ay, naku, maaga pa oh. Tara na, uwi na tayo. Mamaya na. Alam ko na, para hindi ka mabore, sasamahan na lang kitang uminom dito. Ayoko kasing uminom talaga. Sige na, alam mong hindi kita titigilan kung hindi ka sumunod sa akin. Inumin mo na kasi yan. Last night din naman natin to eh, so pagbigyan mo na ako. Okay, sige. Akin na. Ayan, good! Sige pa, one more. Teka lang. Akala ko ba isa lang? Wala akong sinabing bilang Basta ang sinabi ko, mag-iinuman tayo ngayong gabi. Magpapakasaya din. Huwag ka na maging KJ. Mag-enjoy ka rin kasama ko. Trust me. Aray ko. Sakit ang ulo ko Nasaan ba ako? Good morning. May? Anong nangyari? So, grabe ko pala malasing. Hindi mo man lang naalalang nangyari kagabi. May nangyari kagabi? Hindi ba obvious sa itsura natin ngayon? Hindi ko inakala na medyo wild ka rin pala. But don't worry, nag-enjoy ako. Oh, teka, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Sandali lang. Huwag ka munang umalis. Medyo gusto ko pa Bitawan kasi mo nga ako. Sabi ko na talaga Isang malaking pagkakamali yung nangyari sa ating kagabi. Ano bang problema mo? Bakit hindi mo ako magustuhan? Hindi ka ba attracted sa akin? Pangit ba ako? Hindi naman sa ganun. Pero kasi... ano? Hindi ikaw yung mahal ko. Naiintindihan mo ba ako? Hindi kita mahal. Ilang beses ko bang dapat ipakita yun sa'yo para tigilan mo na ako? Alam mo, may girlfriend na ako. Sana naman maintindihan mo yun. At yung nangyari sa ating dalawa kagabi, wala lang ba yun sa'yo? Oo! Dapat ba meron? Nilasing mo ako kagabi, kaya nagawa ko yung mga bagay na yun. At ngayong maayos na ang isip ko, kahit magubad ka pa dyan sa harapan ko, hindi kita papatulan. Pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo sa akin. Sisiguraduhin ko yun sa'yo, Aldrin. Sisirain kong buhay mo. Pagka-uwi ko, ay pinilit kong balikan ang mga nangyari ng gabing iyon. Kung paano ako nalasing at paanong may nangyari sa amin ni Maymay. Pero malabo ang lahat. Alam ko na sasabihin yon na parang imposible namang mangyari yon. Pero nagsasabi ako ng totoo. Wala akong maalala na kahit na ano. Kaya naman halos mabaliw na ako sa kakaisip kung paano ko sasabihin ang lahat kay Tintin. Lumipas ang 2 araw, pero wala akong sinabi na kahit na ano kay Tintin. Gusto kong magsabi pero hindi ko alam kung paano at saan ako magsisimula. Natatakot akong isipin niya na niloloko ko siya dahil iyon ang pinakamalabong mangyari. Hanggang isang araw...
Okay ka lang ba talaga? Um, Oo naman. Teka, bakit mo nasabi? Ang tahimik mo kasi. May problema ba? Wala. Siguro pagod lang ako sa trabaho. Oo nga pala, nasan ka kagabi? Ah? Ano? Tumawag ako sa'yo kagabi. Tapos may sumagot. Hello naman ako ng hello, hindi nagsasalita. Tapos ang ingay ng background. Ano kasi, birthday party ni Michael. Naimbitahan ako kaya sorry sumama ako eh. Kasama na naman ba yung may sa party ni Michael? Hindi. Buti nga hindi siya sumama eh. Buti naman kung ganun. Kala ko kasama siya eh. Hindi ka pa rin ba tinatanda ng babaeng yun, ha? Alam mo, isa na lang talaga siya, makahablot ko na yung buhok ng babaeng yun. Babe, alam mo, hindi mo siya dapat pinagseselosan eh dahil wala lang naman siya sa akin eh. Paano kung hindi pagsiselosan? Sobra-sobra kung magpapansin yun sa'yo. Parang wala kang girlfriend sa paningin niya eh, ha? Huwag kang mag-alala, kahit anong mangyari, hindi niya ako maaagaw sa'yo. Talaga lang, ha? Oo naman, ikaw ang mahal ko. Yun, wala lang naman yun sa akin eh. Kaya wala kang dapat ikaselos, hayaan mo na lang siya. Darating din naman yung araw na titigil na lang siya dahil sa pagod eh. Huwag nating hayaan na si Maymay yung makasira ng relasyon natin, okay? Ay, sabagay. Basta, kapag ikaw ang nagsabi, maniniwala ko sa'yo. Babe, kapag ba may nalaman ka sa akin na alam kong magagalit ka, hihiwalayin mo ba ako kagad? Depende. Depende sa ginawa mo. Tulad ng ano? Siguro, kapag nakabuntas ka ng ibang babae o kaya may mangyari man lang sa inyong dalawa. Talaga? Ibig sabihin niyo yung mga dahilan na pwede mo akong iwan? Oo. Paano kung hindi sinasadya ganun? Tulad ng nalasing na lang ako bigla, tas, alam mo yun, o kaya biglang nilasing talaga ng mga barkada ko, mga ganung pangyayari. Hihiwalay mo pa rin ba ako? Well, mapag-uusapan naman yan ng matino. Kilala mo naman ako eh. Hindi ako basta-basta nagdedesisyon sa isang bagay na alam kong pagsisisihan ko sa bandang huli. So, ibig sabihin, patatawarin mo pa ako, gano'n? Pwede. Siyempre, hindi ko pa rin naman masasabi sa ngayon eh. Pero, baka mapatawad kita. Kaso yung tiwala, medyo mababawasan na. Okay. Okay. Bakit? Bakit ka natanong? May dapat ka bang sabihin sa akin? Wala. Natanong ko lang. Sige. Ay, sandali. Tumatawag si Mama. Sagutin ko lang ha. Hello, Ma. Ngayon na po. Sige, uwi na ako. Sige, Ma. Bye. Oh, anong meron? Si Mama, nagpapatulong sa bahay. Wala kasi si ate, may pinuntahan. Sige, uwi na ako ha. Sige. Magkita na lang tayo ulit bukas ha. Okay, sige. Bye. Sige, see you tomorrow. Sige. Makatulog nga muna. Sino naman yun? Magandang gabi. Ikaw ba si Aldrin? Opo. Ako nga po. Bakit? Inaanyayaan ka namin pumunta sa presinto para magbigay ng statement. Teka, bakit po? Ay nag-file na complaint sa'yo. Rape. Ano? Teka. Wala akong alam dyan. Sumama ka na lang. Kaysa naman na magkaroon pa ng problema dito. Sumama ka na lang sa presinto at doon na lang tayo mag-usap. Sige na, halika na. Nakulong din ako sa araw na yon.
Halos mabaliw ako sa kakaisip kung ano ang gagawin ko. Ayokong magkaroon ng record, lalo na sa ganitong klaseng kaso. Kaagad kong tinawagan ang mga magulang ko para tulungan ako. Mabuti na lang at may kaibigan silang abogado kaya nagkaroon ako agad. Sinabihan ko sina mama na sabihan din si Tintin para malaman niya kung ano ang nangyari sa akin. Nagbabaka sakali na kapag sinabi ko sa kanya ang lahat, ay maniniwala siya sa akin. Akala ko hindi mo ako dadalawin eh. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nakadalaw. Si mama kasi, sinabihan akong layuan ka. Tintin, wala akong ginawang masama. Hindi ko yun ginawa kay Maymay. Maniwala ka sa akin. Alam ko. Naniniwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo magagawa ang bagay na yun. Pero sorry pa rin. Sorry pa rin dahil nagsinungaling ako sa'yo. Totoo may nangyari sa amin. Pero hindi ko yun pinilit sa kanya. Alam ng Diyos na hindi ko magagawa ang bagay na yun. Huwag ka mag-alala. Gumagawa na ng paraan si mama mo para umayos ang lahat. Anong nangyari dyan sa mukha mo? Bakit may mga pasa? Sinasaktan ka ba dito? Huwag mo nang pansinin to. Ganun talaga kapag ka nasa kulungan ka. Hindi mo maiiwasang masaktan lalong-lalo na sa mga taong may kaso kagaya ko. Pero hindi nila alam ang totoo. Bakit hindi ka nagsumbong? Bakit hindi ka lumaban? Pagtanggol mo naman ang sarili mo, Aldrin. Wala akong karapatang lumaban, Tintin. Sa paningin ng lahat, isa akong demonyo. Isa akong taong walang puso dahil sa kaso ko. At kahit anong gawin ko, hindi yun maaalis. Pero hindi mo dapat hinahayaang kawawain ka nila. Hayaan mo na. Kaya ko yung sarili ko. May mga dala pala akong pagkain para sa'yo. Alam ko naman na di ka nakakakain ng maayos dito eh. Salamat ah. Akala ko rin hindi ka na magpapakita sa akin. Patawarin mo talaga ako, Tintin. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba dahil kilala kita. At ang Aldrin na kilala ko, yun ang paniniwalaan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili dito eh. Tintin, baka mamaya hindi ako makalabas dito. Huwag sabihin yan. Gagawin natin ang lahat para lumabas ang katotohanan. Maraming pera sila, Maymay. Alam kong gagawin niya ang lahat para lang hindi ako makalabas dito. At alam mo rin na kapag pera ang kumilos, lahat posible. Lahat kayang kontrolin. Kaya nga hindi tayo susuko eh. Kaya nga gagawa tayo ng paraan para malabanan sila. Huwag kang matakot. Huwag ka rin mawala ng pag-asa. May karamay ka, ha? May mga taong naniniwala pa rin sa'yo. Nandito ko, Aldrin. Hindi kita iiwan. Pangako ko yan sa'yo. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Mamahalin mo pa rin ba yung isang kagaya ko? Oo naman. Kaya kong maghintay kahit gaano pa yan katagal. Dahil naniniwala ako na makakalabas ka dito. Lalabas ang totoo. Magbabagong buhay tayo. Yun na lang isipin mo, ha? Yun na lang pangahawakan mo para hindi ka mawala ng pag-asa. Maayos din ang lahat. Mahal na mahal kita. At hindi kita iiwan. Salamat. Maraming salamat sa pagmamahal at pagtitiwala, Tintin. Ilang araw pa ang itinagal ko sa kulungan dahil sa investigasyon. Pinipilit pa rin ni Maymay na pinagsamantalahan ko raw siya kahit pareho naming alam na hindi ko magagawa yon. Una sa lahat, paano ko naman magagawa yon kung lasing na lasing ako? Pangalawa, alam ko na ginagawa niya lang yon dahil nireject ko siya. At dahil hindi niya nakuha ang gusto niya, ginawa niyang impyerno ang buhay ko.
kasama kita sa birthday ko. Hindi sana, mas masaya ang araw ko. Ano ka ba? Hindi papayag ang mama mo. Patakas na nga lang yung ginagawa mo rito eh. Maintindihan niya. At malalaman niya na wala ka naman talagang kasalanan. Tintin, kahit mapatunayan pang wala akong kasalanan, wala na rin namang magandang mangyayari sa buhay Ano ko. kaya mo sinasabi mo, ha? Hindi totoo yan. Ano ka ba? Alam naman natin ang totoo, no? Sirang-sira na ang lahat. May record na ako. Sino pang tatanggap sa akin kapag nalaman nilang dati akong nanggaling sa kulungan? Di ba? Ay, Aldrin. May awa ang Diyos. Kapag lumabas ka na dito, bibigyan ka niya ng panibagong buhay. Bibigyan ka niya ng rason para magsimula ulit. Di pa nga natin alam kung talagang makakaalis ako dito sa lugar na to eh. Mayaman sila Maymay. At sigurado akong pera ang pinapagana niya kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako. Ikaw, sigurado ka ba talaga na kaya mo pang maghintay para sa akin ng ganong katagal? Oo! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ayoko lang kasing maghintay ka sa wala. Kaya ako to ginagawa. Kasi alam kong may aasahan pa ako. Alam kong may hihintayin pa ako. Teka nga, nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Siguro, yun yung tamang gawin nating dalawa. Ha? Tintin, alam kong mahal natin ang isa't isa pero sa ganitong sitwasyon, mahihirapan tayo. Aaminin ko. Nahihirapan na ako sa sitwasyon nating dalawa. Nasasaktan ako kapag may naririnig akong hindi magandang sinasabi nila tungkol sa'yo. Pinagtatanggol kita sa kanila. Pero ang hirap lang na kahit anong gawin ko, yan ang tingin nila sa'yo. Pero tinis ko yun, Aldrin. Tinis ko dahil hinihintay ko yung araw na makakasama na kita ulit. Kahit ilang beses pa nila akong sinasabihan na wag na akong umasa sa'yo, na wag na akong maghintay sa'yo. Hindi ko sila pinakikinggan. Pero tama sila, Tintin. Tama sila eh. Wala ka naman talaga magiging buhay sa akin. Sira na ako. At ayokong madamay ka sa buhay ko. Hindi. Hindi ko magdidesisyon sa bagay na yan. Puso ko to, Aldrin. Desisyon ko kung maghihiwalay ba tayo o maghihintay ako. Kung mamahalin pa rin ba kita sa kabila ng lahat. Sana naman maintindihan mo ako, Tintin. Hihirapan na rin ako sa sitwasyon natin. Sa tuwing aalis ka, gustong gusto kitang pigilan pero hindi pwede. Sa bawat araw no, gusto kitang makasama. Hindi ko magawa. Dagdag pa na, iyang-iya na ako sa'yo. Marami pa pwede mangyari sa buhay mo. Pero hindi mo yun nakikita dahil nakatuon yung buong atensyon mo sa akin. Hindi. Ayoko maging hadlang sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo. Pero ikaw ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko makasama. Kasi mahal kita. Hindi mo ba naiintindihan yun? Ginagawa ko to dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Parehas lang naman tayo nahihirapan eh. Bakit sa ating dalawa? Ikaw na yung nawawala ng pag-asa. Aldrin. Makakalaya ka. Hindi mo na ba ako mahal? Alam mo kung ano yung sasagot ko sa tanong mong yan. Walang araw na hindi ka nawala sa isipan ko. Walang oras na hindi ko inanais na makasama ka. Kaya ko magtiis. Pero ayoko makita kang nahihirapan. Hindi ko kaya. Maghihintay ako sa'yo. Kahit anong mangyari. Hindi ako aalis sa tabi mo. Di ba nga nangako tayo sa isa't isa? Na magtutulungan tayo. Huwag mong ipagawa sa akin ng isang bagay na ayoko. Nagmamakaawa ako sa'yo, Aldrin. Hayaan mo lang ako.
Hindi naging madali ang laban ko sa kaso. Mayaman si Maymay kaya alam kong hindi siya susuko ng ganong kadali. Pero sabi nga nila, kahit ano pa man ang mangyari, ay mananaig pa rin ang katotohanan. Hindi rin nagtagal ay napatunayang wala akong kasalanan. May mga iba pa kaming ginawa upang pagbayaran ni Maymay ang ginawa niya sa akin at nanalo kami. At dahil dito, nagawa kong makalaya at makausad sa buhay. Sa bigat ng naranasan ko, sobra akong nagpapasalamat dahil kahit ganoon na nangyari, pinili ni Tintin na maniwala sa akin. Kung hindi, siguradong sumuko na ako. Mga idol, sa ngayon ay matatag pa rin ang relasyon namin ni Tintin. Nag-resign si Maymay sa kumpanya namin dahil na rin sa kahihiyang ginawa niya sa akin. Kaya heto, panatag at tahimik ng muli ang buhay ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nagpapasalamat, Aldrin. Lesson learned mga idol, mag-ingat sa taong may gusto sa'yo. Dahil dito sa nangyari, grabe yung obsession ni Maymay kay Aldrin. Iba talaga nagagawa ng obsession, idol. Dahil nagagawa nitong gumawa ng isang malaking kasinungalingan. Actually, naniniwala ako kay Aldrin na siya ay walang ginawang masama. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kapag lasing ang isang tao, hindi ako naniniwala na wala siyang maalala. Meron at merong maaalala. Kung lasing man na lasing, merong glimpse, di ba, ng nakaraan na maaalala mo. Ang iniisip ko, baka ang ginawa ni Maymay, nilagyan niya ng pampatulog. Yung inumin nitong si Aldrin. Alam naman natin si Aldrin, very good boy. Kaya sigurado akong hindi siya papatulan nito kahit lasing. Kaya ang ginawa na lamang nitong si Maymay dahil sa kanyang obsession, pinainom niya ito ng pampatulog para pagkagising, palalabasin niya na merong nangyari sa kanilang dalawa. At baka iniisip niya na yun yung magiging way para sila ang magkatuluyan. Kaso nga lang, hindi umubra ang trip ni Maymay. Kaya niya pinakulong si Aldrin at nagpanggap ulit ito na na-rape, idol. Isang malaking kasalanan, isang malaking kasinungalingan, idol. Kaya naman itong si Aldrin, very devastated siya. Kasi nga naman meron siyang girlfriend na mahal niya. Iyon ay si Tintin. Pero saludo tayo sa pinakitang pagmamahal nila sa isa't isa. Lalong-lalo na kay Tintin. Dahil naniwala siya sa kanyang boyfriend at hindi niya ito iniwanan hanggang sa ito ay makalaya, idol. At ngayon, meron silang happy ending. Nandito pa rin yung sakit, alam mo yon. Nararamdaman natin, Idol Aldrin, nandyan pa rin yung sakit. Pero sana maghilom yan pagdating ng panahon. Sobrang bigat ng pinagdaanan ng ating letter sender, mga idol. Napagbintangan sa kasong hindi niya ginawa, nasira ang kanyang pangalan, at halos mawalan ng pag-asa. Pero sa kabila ng lahat, napatunayan niyang totoo ang katotohanan ang laging mananaig, lalo na kung may mga taong naniniwala at hindi bumibitaw. O ikaw ba, idol? Meron bang isang tao na laging nandyan sa iyong tabi? Na bagamat ang mundo ay at ang ilang mga tao ay hindi na naniniwala sa iyo, pero siya nananatiling nakasuporta at alam ang katotohanan.
Meron bang taong very supportive sa'yo, idol? At handa kang agapayan sa hirap man o ginhawa? Eto lang yung magiging payo ko para kay Aldrin. Huwag mawalan ng tiwala sa sarili at sa katotohanan. Alam nyo, kapag napunta kayo sa sitwasyon ni Aldrin, huwag na huwag po kayong mawawalan ng tiwala sa inyong sarili. Kung alam nyo na ito ay totoo, idol. Kahit gaano kahirap ang laban, kung alam mong malinis ang iyong konsensya, may pag-asa pa ring lumabas ang liwanag, idol. Piliin din ang mga taong mapagkakatiwalaan. Katulad ni Tintin na hindi bumitaw, napakahalaga ng taong handang maniwala at ipaglaban ka kahit baliktarin ka ng mundo, idol. At the same time, maging maingat sa mga sitwasyon. Minsan kahit hindi natin kagustuhan, may mga pagkakataong malalagay tayo sa alanganin. Kaya ang importante, maging maingat tayo sa ating mga desisyon, lalong-lalo na kung alam mong may mga taong may ibang intensyon. At sa kabila ng mga nangyari sa iyo, Idol Aldrin, at sa lahat po ng mga taong may pinagdadaanan ngayon, magpatawad tayo at magpatuloy. Hindi madaling kalimutan ang naranasan nating hirap, pero mas magiging magaan ang buhay kung matututo tayong bitawan ang galit at mamuhay ng may panibagong simula. And last but not the least, lagi po tayong kumapit sa Diyos. Kapag wala ka ng